nagbabala ang aking brilyante. Mga lambana, ipatawag niyo ang aking mga apoy. Mahal na Hara, Bakit niyo po kami pinatawag? Gaya, hangin, at alon, sapagkat may nagbabala ang aking brilyante at nanganganib ang mga buhay ng mga tao sa mundo nila. at ano ang gusto mong gawin namin, Hara? Nais kong magpunta kayo sa mundo ng mga tao at alamin kung ano ang babalang ibigay ng aking brilyante. Masusunod, Hara. Ano na ang nangyari sa mga mundo ng mga mortal? Ito ba ang sinasabi ng brilyanteng apoy ni Hara na nanganganib ang mundo nila? Ano ang ginagawa niyo? Tingnan mo ang kanilang ginagawa. May mga bagay sila na nakakasira sa hangin. Napapahamak ang kanilang kalikasan. Mga pasneyang mortal. Tara na at mapunta na tayo sa Hara. Brilyante ng apoy, ipakita mo sa akin kung ano ang kailang nagkita sa mundo ng mga tao. Mahal na Hara, batikan namin kung ano ang babala na binigay ng iyong brilyante. Sinisira ng mga mortal ang kanilang mundo. Na mga anay kapahamak na engkantadya. Kung gayon, maghanda para sa ating puno. Wala ka bang napapansin sa iyong mga kapaligiran? Kay dumi na ng hangin, pati na ang mga ilog natin. Mga sangre, nais kong ipaliwanag niyo sa akin kung ano yung nakikita sa mundo ng mga mortal. Magsimula tayo sa paliwanag ni Alon. Napakarami na at puno na ng basura ang kanilang mga tubig. At ikaw naman, hangin, ano ang iyong nakikita? Hindi na sariwa ang kanilang hangin. Marami ng usok at dumi dahil sa malinilab na paggamit ng apoy at dahil sa mga transportasyon na kanilang ginagamit sa impapawid. Study! Hindi ganyan ang tamang paggamit ng apoy. At ikaw, Daya, ano ang iyong nakikita sa mundo ng mga mortal? Kung titingnan niyo ang kanilang kapaligiran, maraming nakakalat ng mga basura, mga warka. Kaya mga sangre, halina, turuan natin ang mga mortal kung paano palagaan ang ating kapaligiran. Maganda! Mga basura, hindi sinusunog yan. Ang hangin upang sariwa, alagaan. Gawing basura ang tubig? No, no, no. Panatiliing malinis upang ating mainom. Mga bagay na kalat? No, no, no. Iligpit at ilagay sa tamang lalagyan upang maging malinis ang iyong kapaligiran. May mga tao kaya nag-aalaga sa kapaligiran nila? Hi everyone! I'm Julian Rivera and this is my recyclable material red ribbon box and I will turn this into a bag. Hi, I'm Maria Shella Morales
everyone, right so now as I'm you can see, cutting out I've already cut the cardboard pieces that to was make in my here. So I'm turning this into to make an my organizer. prototype. So let's start cutting now. So guys, as of now, I already cut a cardboard and I'm just gonna do another cut. So this is the cardboard I cut out and I'm just gonna outline them so I can cut it properly. Hi everyone, so I really did my cutout and I did some outlines and I'm gonna cut it to the outline. Hi everyone, so I did my cutout as you can see. So I just need to put it together. So hi everyone, I'm done with my product and this is the product that I did. As you can see inside, you can put things there and look at this. Oh my god, this is a real work of art. Thank you so much for watching. Goodbye! Hello everyone, and for today's video, I'm going to show you the final product of the project I made using recyclable materials. Ta-da! So this is the final product of the project I was doing using recyclable materials. So this is made using cardboard and construction paper that is cut out to make a butterfly. This product is really good if you just want a mini bag that you can put your small things inside. For example, this little comb right here, I will put this inside. And the Blush On Cosmetic. The eyeshadow palette. And then you're good to go with this mini handbag with cute and aesthetic design. If you're looking for a cute and aesthetic handbag that you can bring anywhere, then this bag is for you. Thank you so much for watching. Abisala Eshma, karon kay ato tibasyon atong gibuhat sa eskwelahan. So karon manadyon ako pilit ang akong tray for my pencil holder. Karon kay butang na nako ang green plastic. So mga ano niya itong nabuhat karon after we wrap this with plastic. Karon kay ato na siya i-wrap og ribbon. So mauni nabutang na siya natong ribbon, wala na siya nindot tanaw. So karon kay ato na siya butangan og tape for double na secure. So manadjud ko sa akong gibuhat ang mauni siya. Ang layo ng baba. Ibot nga na ko siya ribbon mo ng para nindot siya tan-an. And guys, ato ni siya ito pang try. Magbutang tayong mga ballpen. Kaya mamanjud niya yung purpose, ballpen holder. So, muna ato siya buti yung mga ballpen. Mga ballpen lapis. Itong pinasod. Kani. With ink. Like, wow. All of this is made of plastic.
kaning mga dahon, ang girap, kaning base nga green, ang ribbon, plastic sa siya, and kaning sa mga tape nga akong gigamit. They are all plastic niya. Kasagaran malabay sa kanang mga bisig asa, like sa sea, or sa ground, kasagaran nilang malabay kay mga plastic. So, gamit ito yung ang mga plastic na lang ay kay gamiton na lang upang ma-recycle nga dagan pag mahimo di lang kay kaming pencil holder dagan pa di sila mahimo and mahimo pa sila organizers kami so akong gamit usod ani base nga holder kay ang cup sa Uncle Pro nga akong giinom ganiha. So, mauna ni siya. Hi everyone! So, in today's video, I'll be showing you the final product of the recycled organizer that I made. Tcharam! So as you can see, it's very cute and classy. Sorry for the background music. Yeah. So, the materials that I use for the design, of course. I just found them sa old box ko. So, back when I was in 8th grade. I think 8th grade. Yeah, 8th grade. So, today, I'll be showing you kung ano ang purpose ng project ko. Let's go! Makalat ng mga gamit sa ibabaw ng drawer? I got you! Just use this organizer and boosh! From makalat, super clean and neat realness. You can use this for your makeup, skincare, or even school supplies. And wait, there's more! This isn't just an organizer. It's Chikiting approved. Pwede siyang gawing cashier-cashier sa tindahan nila. Sure na mag-enjoy ang iyong mga kiddos. Hindi pa rin nagtatapos. You can even use this as a phone stand if gusto niyong mag-record, mag-TikTok, or even watch a video while doing your makeup or skincare. Multi-purpose na nga, classy, cute, and eco-friendly pa. So what are you waiting for? Add to cart na! Hi everyone, my name is Chanel Lorraine Chu, and I will be sharing with you guys the tips and tricks that you need to achieve this pencil case. So this is a pencil case made out of plastic bottles. So the materials that you will need to have are Access Stella, plastic bottles, scissors, zippers, hair tie, ribbons, and a glue gun. So the first step that you need to do in a plastic bottle pencil case is to first cut your bottle in half. And then next up, you need to get your zipper, cut it in the exact length. So you will need to attach your zipper to your bottle. So you will need your glue gun or your glue stick to attach it. If you're done with that step, you will need to attach your tela now to your bottle. Okay, now if you have done or you're done attaching your tela to your plastic bottle, to tie the ends of the bottles like this, as you can see, so it will look like a candy. If you're done doing that, you will also need to make your ribbon. And then once you have done your ribbon, you will attach it again with a glue gun or with a glue stick. But after that step, you can now design your pencil case. You can design it with anything you have in mind. And there you have it. You have your own and new pencil case made out of recycled materials, which can also help prevent and save our Mother Earth. Alaga talaga sa kapaligiran ang mga estudyante sa PNHS. Oops! Hindi lang yan! Sila rin ay masipag at responsable sa kanilang kapaligiran. Batid ko ang iyong punto. Ang binabulong sa akin ng hangin na masipag talaga ang mga mag-aaral na iyon. Lalong-lalo na sina Rivera, Tagakanaw, Taho, at si Chu. Kaya, deserve talaga nila ng malaking marka. Natapos na rin tayo. Kaya pwede na natin itong ipadala sa mundo ng mga tao upang kanilang gamitin. Kaysa yung mga basura na ginagamit nila, diba? Tama! So check! Sige. Go na yan. Stop. Sign. Sakto man to!
Ulo! May babala, brilyante na apoy. Mga lambana. One. Jamil, ay kugtang ang Jamil. Ano agad na yung Jamil? 2, 3, go. At ano ang gusto mo? Balik. Balik. Masusunod. Masusunod, Hara. Ay, balik. Line, uy, gaga. Ito na ba ang mundo ng mga mortal? Mortal? Ito na ba ang babala ng bigyan? Yan ba ang babala? Tingnan mo ang mga ginawa ng mga mortal. Tingnan nila. Na mga bagay na ikakasira ng Hans. Mahal na Hara, batid na namin kung ano ang... Mga sangre. Mga sangre. Ipaliwanag niyo sa akin kung ang ano yung doon ang mga tao. Ayun si katawa siya. Mga sangre. Ipaliwanag. Pag balik ng mga tao. Ang dumi na ng balik-balik. Study, bakit? Go. mo ang kanilang kapaligiran. Maraming... Kung titingnan mo ang kanilang mga lugar, kung titingnan mo ang kanilang kapaligiran, maraming nakakalat ng mga basura, mga walang hiyang mga puto. Kung titingnan mo, ay, ikat. Bagay nakakalat? No. Go. May mga tao kayang nag-aalaga sa kapaligiran nila? Oops, hindi lang yan. Sila rin ay Batid ko ang iyong punto. Ang sinasabi sa akin ng hangin o ang balik. Natapos na rin tayo. Kaya, pwede na natin tong ipadala ang ating mga produkto sa mundo ng mga tao. Balik, Perfect. Ka.